Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Panibagong taon, panibagong pagkakataon na naman upang tayo ay mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga kwentong tunay na kagilagilalas at kamangha-mangha at tiyak na kapupulutan natin ng aral, inspirasyon at mga panibagong perspektibo upang mapatibay pa natin ang ating paniniwala at pananampalataya bilang mga krusado. Sa ating talakayan sa araw na ito, ating makakapanayam ang isa sa mga malapit na kaibigan ng ating pangkalahatang administrador, Prince Dr. Escelito V. Maglibak. Ang ating panauhin ay hindi kasapi ng ating kongregasyon, ngunit isang patunay sa mga makadiyos na gawain ng ating Ama. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga tagapanood na manatili hanggang sa dulo ng ating talakayan para sa mas marami at mas malalim na kaalaman. Ako si April Blanza mula sa Central Baguio Archdiocese at ako ang inyong makakasama sa isa na namang kapanapanabik na episode ng CDCCPI Podcast, Timek T. Cruzado. Huwag na nating patagalin pa at atin nang kilalanin ang ating makakapanayam sa araw na ito. Magandang hapon po. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang inyong pagkakakilanlan at kaunting kaalaman tungkol sa inyo? Ako po si Baltasar Biala, 65 years old, taga Barangay Kayanga, Sampabiang, Pangasinan, at ako po ay isang retired na sa work ko. Ako nagpipensyon na ngayon. Maraming salamat po. Bago po ninyo ilahad sa amin ng inyong karanasan, maaari ko po bang malaman kung kilala na po ninyo si Apo Rufing bago pa ang pangyayaring inyong ibabahagi sa amin mamaya? Yes po. Matagal na namin kilala si Apo Rufino, Apo Rufino Magliba Senior, na talaga siya may kakayahan na maggamot, ganun. Kaya kilala namin siya. Maraming salamat po. Sa sandaling ito ay maaari na po ba ninyong ibahagi sa amin ang kagilagilalas na karanasan na inyong naranasan? Yes. Way back to 1985, ang aking kapatid na nag-aaral sa Lyceum University sa Dagupan ay naglayas nung bago graduation. Kasi po, meron po siyang isang subject at na hindi pinapasukan. Sa takot niya siguro sa magulang namin na hindi makagraduate, kaya po siya naglaya siya. Ngayon po, nung naglaya siya, tinawagan ako ng nanay ko sa Maynila kasi nagtatrabaho ako sa Maynila, na hanapin ko yung kapatid ko. Ngayon, paano ko hahanapin? Hindi ko naman alam kung nasaan siya sa Maynila. Ngayon, magtanong-tanong muna tayo sa mga kasamahan niya, mga kaibigan niya, kung sino sinamahan niya. Ngayon po, mayroon kaming nakausap ng nanay ko sa Santa Barbara, na ang nagsabi na may sumama daw siya sa isang kaeskwela niya, nagpunta sa Maynila, sa Pasay, at doon sa may Libertad nakatira. Kaya nga po, siyempre ako nagtatrabaho sa Maynila, tuwing linggo na wala akong pasok, wala akong work, hinahanap ko po doon siya sa Pasay. Sa paghahanap, dito talaga mahanap. Kasi nag-aalala rin ako, baka siyempre dalaga siya, baka may mapasok siya sa bear house, kawawa naman yung kapatid ko. Kaya nung hindi ko talaga mahanap, hindi ko makita, umuwi ako sa Pangasinan, dito sa amin, at sinabi ko sa nanay ko na talaga wala. Hindi ko makita yung kapatid ko. Ngayon po, meron siyang may kaibigan yung kapatid ko na nagsabi sa nanay ko na sabi nila is ipasilag daw kay Apo Rufino. Kaya lang, madaling araw, ang pagpapasilag nila, 4 o'clock in the morning.
Kaya yun, ipinasidlag ng nanay ko kay Apo. Tinignan daw nila sa popon ata yun, na puti. Tapos may hinuli si Apo, na hindi naman nila nakita, basta may hinuli si Apo. Tapos binalot dun sa kopon na yun, nilagay sa bote, tinakpan, at sinabi sa nanay ko, within 3 days, uuwi yung anak mo, pero huwag mong pagagalitan. Huwag mong pagagalitan yung anak mo. Sabi gano'n. Kaya, yung bote na ibaon mo sa may, yung sa may basurahan na namin nagsusunugan. Binaon doon yung bote. Kaya nung binaon doon, siyempre, kinabagaan, pinasilag ngayong araw, o ngayong madaling araw, bukas ng tanghali, nandiyan na yung kapatid ko. Nagalit pa sa nanay ko at sa tatay ko. Siyempre, may bilin si Apo na huwag siyang pagagalitan. Kaya hindi sila pinagalitan. Pero, siyempre, bakit daw anong ginawa daw sa kanya at bakit daw siya hindi makatulog, na mainit ang katawan niya. Dahil nga sa Apo, sa ginawa ni Apo, na talagang totoo yung, yung kakayahan niya sa paggamot. Maraming salamat po sa inyong kagilagilalas na ibinahagi. Kung maaari ko lamang pong itanong, ano po ang pangalan ng kapatid ninyo na sinasabi po ninyo Ang sa kapatid inyong ko na kwento? po na yan ay si Emelda. Emelda Biala. Ngayon, ang asawa niya, nakapag-asawa na rin siya ng apelyido Uka. Pero sa kasamang palad, namatay noong December 4. Ito lang, last December lang. Siya ay 57 years old. Nasabi po ninyo sa inyong pagbabahagi kanina na kayo po ang natasang maghanap sa kapatid ninyo sa Manila. Kung maaari ko lamang pong itanong ay gaano po katagal ang paghahanap na inilaan po ninyo? Ang nila akong paghahanap doon, mga 1 buwan yun eh. Kasi nag-aaral kami. Ang tagal 1 buwan na hindi ko namin nakita yun. Kaya doon siya nag-aalala na nanay ko, tatay ko na baka ano na nangyari. Kaya po, siyempre, isang kapatid na ng panganay, talagang pinagtiyagaan kong hanapin yun sa Pasay. Kasi ang napasukan ko lang naman, isa Parañaque ako nagtatrabaho. Siyempre, alam niyo na po ang Maynila, maraming warehouse dyan na mapapasukan. Madaling pumasok sa warehouse. Kaya doon kami nag-alala masyado. Kaya yung kwento ko na yun, itong kwento ko na ito, patutuko na ito, yung kapatid ko na yan, nung dumating dito sa amin, ang mayor pa si Apo Jug. Porque si Apo Jug at saka si nanay ko, magkakilala, ipinasok na ngayon yung kapatid ko na yan as auxiliary. Kauna-unahang babae auxiliary sa Sampabian. Matapang. At naging boyfriend niya rin yan. Kung hindi ko na hindi makilala yun. Oo, hindi kilala yun si Apo, sinasabi kong si Bagador. Naging niya yun. Hanggang na napunta ng nag-abroad. Pero matagal din siya nag-auxiliary. Hanggang sa nagpunta ng abroad. Doon na, hindi naman na siya, yung nakatuluyan ni Abin. Bago lang umuwi yun saka lang nag-asawa yun, 40 years old na ata. Tanda na. 1999 ata yun. 2009 ata, 2008 yung nag-asawa yun. Mangha ang pangyayaring ibinahagi po ninyo sa amin. Sa puntong ito po ng ating panayam ay nais ko po sanang itanong sa inyo kung ano ang inyong naramdaman ng mga panahong iyon. Matapos po ng pangyayaring iyon ay ano po ang naging pananaw ninyo kay Apo Rufing at gayon na din sa pananampalatayang itinatag niya? Ang pangyayaring yun, talaga napatunayan namin na talaga si Apo Rufing ay manggagamot. Talaga si Apo Rufing talagang balitado yan. Kaya lang, dito sa Sampabian, hindi ko naman nilalat ng mga tao rito, hindi masyadong naniniwala kay Apo. Pero sa amin,
Dahil may kwento ang tatay ko, pero kwento ng tatay ko. Dahil naging, ewan ko kung anong part ng tatay ko dito nung araw, kasi maliit pa kami. May kwento ang tatay ko na sumama sila kay Apo na may gagamutin sila sa Sambales ata, Bulinaw. Na yung gagamutin nila is babaeng lumpo. Ngayon, pagdating nila doon, yung sabi ng tatay ko, yung hinapos-hapos lang yung paa, yung mga hinilo ni Apo. Tapos, pinatayo niya, pinalakad niya, tumayo, naglakad. Yun ang kwento ng tatay ko. Pero siyempre, hindi ko alam yun kasi bata pa kami noon eh. Pero pinabahagi ko sa inyo ay talagang totoo. Yung kapatid ko na yun, si Imelda. Sa inyong pagbabahagi ng inyong karanasan, nakasisiguro po akong labis-labis na pagkamangha ang idinulot nito sa mga makakapanood ng episode na ito. Kaya naman po ay nais ko pong hingin sa inyo ang inyong mensahe para sa ating mga tagapanood, miyembro man po o hindi ng aming pananampalataya. Sa mga nakapanood sa kuwan na ito, interview nila sa akin, totoo po na si Apo Ruping ay may kakayahang manggamot. May kakayahan siya na yung kung ano man karamdaman ninyo, at idinulog niyo sa kanya, at paniniwala kayo sa kanya, sa kakayahan niya, ay magagamot kayo, gagaling kayo. Kami po na hindi membro ng CDCC na organisasyon, ako po ay naniniwala po kay Apo Ruping. Taos-pusong pasasalamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya upang maging kabahagi ng aming podcast episode sa araw na ito. Ang inyong presensya ay tiyak na magbibigay ng matibay na pundasyon sa pagpapaigting ng paniniwala ng mga kasapi ng pananampalatayang ito. Sa talakayang ito ay nabigyan na naman tayo ng panibagong patunay at patotoo sa pagkadiyos ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Isang panayam na napuno ng aral, inspirasyon at karanasan na siyang magpapatatag ng ating pananampalataya na siya namang magiging matibay na pundasyon sa pag-usbong ng ating kongregasyon. Ang episode na ito ay isang matibay na patotoo sa isang talata na nakalahad sa banal na aklat sa libro ni Apostol Juan, Kabanata 4, talata 48. At sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo ay makakikita ng anumang tanda at kababalaghan, ay huwag kayong magsisipaniwala sa anumang paraan. Sa talakayang ding ito ay napatunayan natin na hindi lamang miyembro ng pananampalatayang ito ang pagpapakitaan ng kababalaghan at kagilagilalas na gawa ni Apo RSM, kung hindi kahit na sinong may tiwala at may matibay na paniniwala sa kanya. Kaya naman sa mga kapatid ko sa pananampalatayang ito, mas paigtingin pa natin, mas pagtibayin pa natin ng ating paniniwala, pagtitiwala, at higit sa lahat, ang ating pananampalataya sa ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Gayon na din na ating lakipan ng pagsunod at paggawa sa kanyang mga iniwang bilin at katuruan. Nang sa ganon ay ating makamit ang ating inaasam-asam na buhay na walang hanggan. Hanggang sa susunod na hitik sa aral na pakikipagpanayam at pagbabahagi ng katotohanan sa pamamagitan ng platapormang ito. Ako si April G. Blanza at ito ang CDCCPI Podcast, Timek T. Cruzado. Maraming salamat sa panonood.